Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa. 3 minuto makalipas po mga kabrigada ang alas 8 ng umaga. At ang oras na yan mga kabrigada, yatid sa atin ang ating Drymax Plus Herbal Capsule. Type ko yan. Yan. Pangpatagal. Yan, pangpatagal. May ganon? At syempre mga kabrigada, pang-extend ng oras ninyong mag-asawa mga kabrigada. Dahil tayo po dito mga kabrigada sa ating programang Tira Brigada ay naniniwala na ang pundasyon mga kabrigada ng bawat pamilya ay ang mag-asawa, si nanay at si tatay. Tama! Yan. Siyempre, dapat po mga kabrigada bilang pundasyon, sino ba naman mga kabrigada ang aayaw na yung pundasyon po mga kabrigada ay inaanay, di ba? Humihina. Yan, napaka ano po niyan mga kabrigada, napakadelikado kapag nagkataon. Konting tulak lang, konting problema lang mga kabrigada, wasak agad. Wag naman na hahayaan ng ganoon ha. Lalong-lalo na sa mga nanay at tatay. Dapat po kayong dalawa ang nagtutulungan, kayong dalawa po mga kabrigada ang nagsusuportahan at laging magkahawak ng kamay para po mga kabrigada lagpasan ng anumang anay mga kabrigada sa inyong buhay. Tama! Yan. At syempre kapag oras mga kabrigada ng lambingan, huwag niyong kalilimutan ang ating Drymax Plus Herbal Capsule. Tama! Yan naman po mga kabrigadang nagpapasulit ng oras kasama po mga kabrigada ang bawat isa. Tama! Drymax Plus Herbal Capsule mga kabrigada, may ginseng, tongkat alat, ginkgo biloba na malaking tulong po mga kabrigada para sa inyong performance mga mister. Tama! Yan. Para sa inyong lambingan kasama ang inyong mga misis. Drymax Plus Herbal Capsule, available po yan mga kabrigada sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Tulad po yan mga kabrigada ng Carl Andre Drugstore. Meron din ho yan mga kabrigada sa Mercury Drugstore, sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada. Pati na rin po mga kabrigada sa online, sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok Shop at sa Brigada Shop na matatagpuan sa ating Brigada app. Tama! Sige mga kabrigada, dire-diretso na ho tayo ngayong umaga mga kabrigada sa ating pag-uusapan. Kasama na ho natin mga kabrigada sa mga oras na to, sina Attorney Beatrice Eliza po ba ma'am? Yes po, Eliza. Yan. Eliza Roque at si Attorney Mario Beher. Magandang umaga po sa inyo ma'am and sir. Good morning po. Magandang umaga kasamang Mel at sa mga tagapakinig ninyo sa Himpapawid. Magandang umaga po. Good morning. Mga ma'am and sir, ang ating pag-uusapan po ay tungkol po dito sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Yan, para po sa mga tenant ng mga lupang sakahan at ito po mga kabrigadang tinatawag ho natin na CLOA. Ano ba ito? Ating aalamin mga kabrigada ngayon yan. At syempre kung kayo may mga katanungan sa ating pinag-uusapan ngayon, may sitwasyon kayong pwede pong ipasok sa ating pinag-uusapan ngayong umaga. Ang ating text line number bukas sa bukas 0945-287-6650 o kaya naman po ang comment section na nangyayari ho nating Facebook Live sa Brigada Batangas mga kabrigada. Bukas na bukas po iyan para makisali kayo sa ating talakayan. At syempre, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Diretso na tayo mga kabrigada. Unang katanungan ho natin sa ating mga bisita ngayong umaga. Ano po ba itong Comprehensive Agrarian Reform Law at bakit po ito ipinasa? Attorney. Okay. So ito pong Comprehensive Agrarian Reform Law sa ilalim ng Republic Act No. 6657 at inamend ng Republic Act No. 9700 ay ito ang muling pagbabahagi ng mga agricultural land or lupang sakahan sa ating mga farmers o magsasaka upang sila ay magkaroon ng pagkakataon upang magkaroon ng sarili nilang lupa na kanilang mismong pag-aari at para din sila ay magkaroon ng kanilang bahagi sa mga lupang kanilang tinatrabaho.
Yes, and that maidagdag natin dyan, ito ay batas na ipinasa ng ating pamahalaan para ma-address yung mga sinasabi natin na panlipunang hustisya. Ito ay kaakibat doon sa sinasabi nating social justice na mula sa kapangyarihan sa isa sa lehitimong kapangyarihan na estado ay makapagbalanse sa pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ito ay tumutukoy direkta doon sa mga magsasaka na kung saan ang ating mga magsasaka sa layunin ng ating pamahalaan na maiangat ang kanilang pamumuhay na hindi naman sila maging alila na lang ng lupa sa bawat antas ng kanilang paggawa. Dito sa muling pagbabahagi ng mga lupa sa mga magsasaka at mga nag-a-administrative nito, nagpapatakbo nito, ay naglalayon na maiangat ang kanilang pamumuhay. Na hindi na lang laging nandun na lang sila sa lupang kanilang sinasaka. Sila ngayon ay magkakaroon ng hindi lamang sa lupa, kundi sa direktang kapakinabangan sa lupa nilang sinasaka. Mapapansin po natin sa layunin ng batas na ito, pag tiningnan mo sa isang sulyap, bibigyan sila ng lupa ng gobyerno sa pamamagitan ng sinatawag na muling pamamahagi. Pero may pagkakataon naman na hindi na lupa, lalo sa pangkasalukuyang panahon, hindi na lupa ang nabibigay sa kanila. Kundi maaari din silang makakuha na lang ng shares of stocks doon sa isang, halimbawa may ginawang agricultural corporation, na kung saan ito ay dating pinatatakbo sa tema ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng ating pamahalaan. At dito, sila ay direkta ring makikinabang sa bunga ng lupang kanilang sinasaka o anumang kapakinabangan mula sa lupang ito. Yan po yung batas. Yung pala yun. So with that po, ma'am and sir, ano po yung mga lupain na sakop nitong Agrarian Reform Program? So ito pong Agrarian Reform Program natin, sabi nga po ni Attorney Beher, ito po ay primarily para sa ating magsasaka. So ang mga covered po nitong mga lupa ay mga agricultural land or sakahang lupa. O mas specific po, under sa Section 4 ng ating batas, ito po ang mga alienable and disposable lands of public domain na dapat ay devoted or suitable para sa sakahan or agriculture. Lahat ng mga lands of public domain na in excess of the specific limits as determined ng ating Kongreso. Lahat ng lupa na pagmamay-ari ng gobyerno natin na suitable din para sa agrikultura. At lahat ng private lands, kasama po dito ang ating mga private lands na devoted din or suitable for agriculture, kahit na ano pa man po ang mga agrikulturang produkto ang tinatanim doon o sinasaka ng mga tao. Yes. At in a nutshell po, ang ibig sabihin, lahat man po ng uri ng lupa na nasa ating republika na pwedeng gamitin sa sakahan. Lahat po yan ay covered. Maaari yan man po ay pribado o pampubliko o may mga lupang sadya nang nakareserba sa pamahalaan kung ito sa pamamagitan po ng Kongreso ay mapag-aralan ng maayos at ito pala ay maaari din nating gamitin sa larangang ito po ay pwedeng gawan din ng batas at maipamahagi sa ating mga magsasaka. Sa layunin nga po na ang ating mga magsasaka ay maiangat ang kanilang pamumuhay at sila'y makawala sa kadena ng kahirapan o pagiging alila na lamang ng lupa na pag-aari ng iba. Nalilipas sila sa mundong ito na ni gapalad na peraso nito'y hindi nila naging pag-aari. Kaya sa pamamagitan ng programa, sila po'y magkakaroon ng bahagi nito. Na sila na mismo ang magtatrabaho at sila na mismo ang direkta na makikinabang doon sa lupa nilang sinasaka. Gusto ko lamang pong linawin pagdating po doon sa mga private lands. So, ibig sabihin po ba nito, paano po ito? Kasi di ba pag private lands, pribadong pag-aari ng isang tao. Tama po yan. So, kung ibibigay sa kanila, paano po yung magiging proseso pag ganoon? Pag ganito po ay, ang magdedetermine po ng mga lupa na ipamamahagi sa ating magsasaka ay DAR. So, makakatanggap po ang ating mga private landowners ng notice na yung kanila pong lupa ay magiging under ng coverage ng Comprehensive Agrarian Reform Law
At depende rin po kasi ito kung gaano kalaki talaga yung lupa na pagmamay-ari ng landowner. Kasi sa batas po na to, pag yung mga lupa po na 5 hectares and below ay hindi po ito mapapasailalim sa ating Comprehensive Agrarian Reform Law. So yung in excess lang po ang sumusobra sa 5 hectares, yung pwede pong maipamahagi sa ating mga magsasaka. At maidagdag po natin sa sistema na yan, kung ito po ay pag-aari ng isang pribadong tao. May batas po tayo sa Pilipinas na walang anumang pribadong pag-aari ang pwedeng kuhanin ng pamahalaan na walang karampatang kabayaran. So sa tagpong ito po, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na just compensation. May dalawa pong pamamaraan ng pagkuha ng lupa na pribado na pangsakahan. Maaari pong itong gawin ng gobyerno, yun yung sinasabi kanina ni attorney, na dadaan po ito dun sa DAR na kung saan magkakaroon ng notice of coverage. May panahon po para malaman nung may-ari ng lupa na sa 30 araw na siya mapadalhan ng paabot o pasabi na ang kanyang lupa gustong sakupin ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng pamahalaan, siya po ay dapat tumugon dito. At sa panahon pong siya ay hindi tumugon o siya po ay ayaw na masakop yung kanyang lupa, ang gagawin po ng pamahalaan dyan, yan po ay babayadan na base po sa mga pamantayan na kung saan inaalam ang tunay na presyo ng lupa. At yan po ay diyan sa Department of Agrarian Reform. Sa pagkakataon pong ang may-ari ng lupa at saka ang pamahalaan sa pamamagitan ng DAR ay hindi nagkasundo doon sa tinatawag nating karampatang kabayaran o just compensation, ito po ay dadalhin doon sa husgado na kung saan may mga basihan naman, hindi kung ano na lang ang nasabi ng husgado na ng gobyerno na ang lupa mo 10 piso lang kada square metro, hindi naman po ganoon. Siyempre, inaalam po natin ang pangkasalukuyang tasa ng lupa o halaga ng lupa. Ano po ba ang uri ng halaman o pananim na nabubuhay dito? Magkano po ba ang ibinili ng may-ari sa lupang ito? At ano po ba ang nakalagay doon sa tasahan ng pamahalaan? At ano din po ba ang zonal valuation ng ating Bureau of Internal Revenue? Diyan po sa mga basihang yan, pag pinagbasihan natin, hindi bumababa sa 70% na kung ano ang tasa ng zonal valuation. Yun po ang nagiging basihan. Sa malaot sa maganda po nito, pagkatapos pong mapagbasihan ang mga pamantayan at madinig sa husgado kung ano ba talaga ang halaga ng lupa na dapat ibayad ng pamahalaan, yan po ay magdidesisyon ang ating husgado. Yan po ay nasa poder ng ating husgado. At pag nagsabi na po ang husgado natin na ito ang pinal, base sa pag-aaral at base sa mga umiiral na kalakaran sa ating bansa, yun na po ang magiging just compensation. Yun yung final. Yun na po ang final. Oo. Pero pwede po bang tumutol ang isang landowner? Hindi pwede. Pwede po. Yun nga po ang sinasabi natin. Ang kanya po kasing lupa ay maaaring pumasok doon sa programa ng pamahalaan na siya ay pinadalhan lang ng notice at pwede rin naman po na siya ay magbolontaryo. Magkasundo na sila. Ang kanyang pagtutol ay hindi habang buhay na siya ay tumututol na lamang. Sapagkat ito po base nga po doon sa mga kapangyarihan ng husgado, yung tinatawag na police power ng husgado. Ito hindi po yung power ng police. Ito po yung one of the inherent powers of the state to get the land for a common good sa ikabubuti ng mas nakararami. At dito ito'y hindi natin natututulan kahit pa ayaw nung may-ari. Basta ang sabi nga po ng ating batas, nandun yung just compensation. Kung tutol ka man, kay babayaran sa dapat na maging kabayaran sa iyong lupa. Maidagdag ko lang po. Yung sinasabi po ni Attorney Beher ay, kahit po mabigyan kayo ng notice ng DAR na ang inyong lupa ay mapapasailalim sa Comprehensive Agrarian Reform Law, ay hindi naman po tuluyang tinatanggalan ng karapatan yung landowner. At sila po ay mabibigyan din ng tsansa para marinig ang kanilang mga hinaing at ng kung ano po ang kanilang gustong matanggap kapalit ng kanilang lupa. Yun, malinaw pala yung ganoon. So, pwede naman mapag-usapan hanggat maaari. Diba? Yes, tama po yan. Kasi kung halimbawa may tinatawag po tayo dyan sa real estate law
may tinatawag po tayo dyan na arm's length transaction. Mm-mm. Sige, wag na natin itong pag-usapan. Wag na nating tingnan yung mga basihan. Ano ba ang katanggap-tanggap sa pamahalaan? At ano ba naman ang katanggap-tanggap doon sa may-ari? Mm-mm. Yun po ang kung sa ganun po nagkasundo ang dalawa, mas mabilis po ang proseso. Oo. Mas mabilis na may idadala o maihahatid sa ating mga magsasaka ang lupang ipinamamahaging ito ng ating pamahalaan. Kumbaga, kailangan na munang mag-meet halfway yung dalawa bago pa pumunta. Doon po kasi tedious pagdating pa sa korte yan. Tama po yan. So, mas hahaba yung proseso. Tama po yan. Maraming masasayang na oras at na araw kapag nagkataon. At lagi nang may agam-agam ang bawat isa kung ano ba ang kahihinatnan. Yes. Yan po mga kabrigada. Unang bugso pa lamang yan ng ating pag-uusap regarding mga kabrigada dito ho yan sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Yan. At marami na tayo mga kabrigadang natalakay. Diba? Mamaya, magpapalaot pa tayo mga kabrigada ha. At sana, naniriyan pa rin po kayo mga kabrigada at na nagkakaroon ng kaalaman regarding po mga kabrigada sa ating pinag-uusapan. Magbabalik kami mga kabrigada. Sa ngayon po muna, magpapaalala lang ako para tilihin mga kabrigadang malusog ang inyong pangangatawan. Naririyan ang ating Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:22 at ang oras na yan mga kabrigada, yatid sa atin ang ating Yummy Vit Syrup para po sa ating mga chikiting na may edad 3 years old hanggang 15 years old mga kabrigada. Malaking tulong ang ating Yummy Vit mga kabrigada para sa overall health development ng inyong mga chikiting. Lalong-lalo na ngayon po mga kabrigada na nagsimula na ulit ang pasukan. Yan, dapat yung energy nila mga kabrigada napapantayan yung mga activities sa school. Oo, yung mga exam, yung mga recitation, di ba? Yung mga extracurricular activities. Diyan ho mga kabrigada, makakatulong sa ating mga chikiting ang ating Yummy Vit. Meron ho yung taurine, lysine, chlorella growth factor mga kabrigada at vitamin C para po masuportahan ng mga bitaminang yan ang nutrisyon na kailangan ng inyong anak sa araw-araw po mga kabrigada na pagka-busy sa school. And of course mga kabrigada, paglalaro din, importante yung paglalaro ng ating mga chikiting. Pati na din po mga kabrigada, yung spend time with your family. Yan, Yummy Vit Syrup mga kabrigada. Siyempre, naririyan yan available sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Dire-diretso na ho tayo mga kabrigada. Kanina napag-usapan natin kung anong klaseng mga lupain yung sakop ng Agrarian Reform Program. Ngayon naman po, sino po ba ang maaaring maging benepisyaryo nitong Agrarian Reform? Attorney. So, dito po, ang pinaka-importante pong qualification muna sa magiging beneficiary ng ating Comprehensive Agrarian Reform Law ay dapat sila po ay willing, gusto at may kakayanan na i-cultivate o sakahin ang lupa na ibibigay sa kanila. Pero sa ating batas po, meron po mga naka-enumerate kung sino po talaga yung pwedeng maging beneficiary. So nakalagay po dito, ito po yung mga landless farmers. At sa batas po, ang ibig sabihin ng landless ay mga tao o mga magsasaka na merong mas mababa sa 3 hectares na lupa. So sila po yung mga agricultural lessees, share tenants, regular farm workers, seasonal farm workers, at iba pong mga farm workers, mga mismong occupants po ng mga public lands na devoted to agriculture, mga cooperative ng mga farm workers, at mga iba pa po na direktang nagtatrabaho sa mga sakahan lupa. So ito po yung catch-all phrase natin. Kahit sino po na nagtatrabaho sa mga lupa o mismong mga nagsasaka sa lupa na mga ibabahagi sa kanila. At maidagdag po natin dyan, yung mga magsasaka na tinutukoy diyan, yung direktang magtatrabaho at kayang sakahin ang lupang ipagkakaloob na ito ng pamahalaan, dapat sila ay doon nakatira sa lugar na kung saan sila ay bibigyan o pagkakalooban ng pamahalaan ng lupa na para sa kanila. O kung doon man sa barangay o lugar na yan ay walang direkta na doon nakatira, maaring ito ay kuhanin doon sa isang munisipalidad na kung saan ang nasabing lupa ay doon matatagpuan. Sapagkat nakikita natin ang praktikalidad na aplikasyon nito. Kung ikaw ay kukuha ng isang magsasaka sa Sabawan, Batangas,
at ang kukunin mong magsasaka ay doon sa Apari, Cagayan, magkakaroon po ng disorientation ang family niyan. So, ang tinutukoy po dito ng batas doon sa kanilang mga qualification, kung sino agad yung nandoon. Katulad ng mga sinasabi po ni attorney, na yun ang mga lupa at yun ang mga uri ng mga magsasaka o tao na nako-cover nitong programa. Isang direktang magsasaka at may kakayanan na sakahin ang lupang ipagkakaloob siya sa kanya na pamahalaan. Halimbawa po, ang tatay, sabihin na natin na ang tatay ko ay siya yung nagsasaka doon sa lupa. Pero namaalam, nawala. Oo. Pwede po ba na maipasa doon sa anak yung karapatan para maging benepisyaryo nitong agrarian reform? Yun po, kung ang tinutukoy po natin sa punto na iyan is that yung lupa po ba na ibinigay doon sa ama at kung ito ay naipagkaloob na sa kanya ang titulo, yung Certificate of Land Ownership Award o yung CLOA, ito po ay pwedeng makuha ng anak sa pamamagitan ng pagmamana. At mapapansin po natin diyan sa Certificate of Land Ownership Award, may panahon po kasi yan na doon mo lang pwedeng mailipat o maipagbili o maibigay sa ibang pag-aari ang lupang ibinigay sa iyo ng pamahalaan. May mga listahan ng mga ahensya ng pamahalaan katulad ng Land Bank of the Philippines o ang gobyerno mismo o ang iba pang mga benepisyaryo na pwedeng magkaroon ng papel sa programang ito ng pamahalaan, na ito naman ay may pagpapatibay na magmumula sa Department of Agrarian Reform Secretary at pwede pong mailipat sa kanila. In a nutshell po, kung pwede bang malipat sa anak, pwede po sa pamamagitan ng pagmamana. At yan po naman ay itinatadhana ng batas. Pero what if po na maalam before mai-award yung lupa doon sa tatay? Namatay, ibig sabihin po nyo, pending application Oo. po ay namatay. Pwede pa rin po sapagkat siya naman po ang palagay po dyan ng batas dito sa mga tagpagmanang ito ay halos sila din po ang kasama doon sa tahanan, doon sa lupang sinasakang yan na ipinamamahagi ng pamahalaan. Mapapansin po natin sino po ba yung mga benepisyaryo, yung magsasaka, yung nandun na, yung nagtatrabaho na, yung nangungupahan na dyan, yung mga kooperatiba nang nandyan. So, yan po ay sa pagtatadhana ng batas ay pwede pong ilipat sa kanila pending approval. But siyempre po, nandun pa rin po yung tinatawag natin na may kakayanan ba na magsaka ito. Ang pagpapalagay dyan ng batas ay laging sa punto na ito ay may kakayanang sakahin ng personal o sa pamamagitan ng pangangasiwa dito. Sapagkat sa pagsasaka po ay may dalawa po dito tayong pinag-uusapan. Isang direktang nagsasaka at isa namang direktang nangangasiwa nito. At sa mata ng batas, siya po ay nasa kategorya ng magsasaka. Yun po yun. Malinaw. Apo. So, ito, nabanggit na natin, attorney, kanina yung CLOA or Certificate of Land Ownership Award. Ano po bang ibig sabihin nito? Kapag natanggap po ba ito ng isang magsasaka, ibig sabihin, kanya na yung lupa? Attorney. Ito pong CLOA po na ito po yung dokumento o parang titulo na nagsasabi na yung lupang to ay pagmamay-ari mo na. Para din po siyang titulo, pero dito po sa mga titulo na galing sa agrarian reform ay meron po siyang mga restrictions o conditions. So kahit sa kanila na po yung lupa, dahil nga po meron na silang titulo o CLOA, meron po yung mga restrictions na sinasabi ni attorney kanina, at ang pinakauna at pinakamatindi po ditong restrictions ay hindi po siya pwedeng mailipat within 10 years sa iba pong mga tao. Meron lang po tayong mga exceptions doon, kagaya po ng succession kanina o pagmamana, na pwede pong mailipat yung lupa kahit bago po yung 10-year period. Maidagdag po natin din dyan, ito po kasing bahagi ng paglilipat na ito, bagaman may mga kondisyones. Ito po ay kaparehas din po ng itinatadhana ng batas doon sa ating mga tinatawag na torrents title. Pag ito po ay nailipat na sa isang magsasaka sa pamamagitan po ng CLOA, sa pagkatapos po ng 1 taon mula doon, yung pong lupang yaan ay kinikilala na ng batas na kanya na yung pag-aari. Hindi na po niyan pwedeng atakihin sa anumang pamamaraan o questionin ang pagbibigay dyan.
maliban kung talagang may tahasang paglabag sa mga prosesong dinaan dito. Ngayon, dito po nga ang hindi lang po pangkaraniwan sa ating Certificate of Land Ownership Award o yung CLOA, ito po ay meron na po siyang, bukod sa sinasabi nating restriction, yan po ay nakasulat mismo doon sa titulo. Na ito ay galing sa gobyerno na ibinigay sa magsasaka. At yan po ay pag sa period o sa panahon ng pagbabawal ay nailipat doon sa mga tao na hindi kasama doon sa pinapayagan ng ating batas na malipatan, yan pong paglilipat niyan ay wala pong wala pong halaga. Walang bisa. Yan po ay hindi kikilalanin ng ating batas. Patungkol dyan. Basta ito pong lupang ito, CLOA man po yan, pagkakaiba lang naman po yan, ay may espesyal na mga restriction o tagubilin sa sino man na makikipag-deal sa lupa na iyan. Unlike po dito sa ordinary nating lupa na may titulo, wala pong mga ganong klase na mga tagubilin ang ating pamahalaan. Opo. So with that po, kapag na-award na po yung CLOA doon sa magsasaka, ano po ba yung kanyang mga karapatan? Yes. So sa batas po syempre, ang pinakauna po, even before pa po ma-award ang CLOA, pwede na po nilang i-possess, i-occupy o simulan ng sakahin mismo yung lupa na binigay sa kanila. So, ang importante po dito ay lagi po silang merong karapatang i-possess at sakahin yung lupa. Pero kasama na rin po dito, since sila nga po ay bibigyan ng CLOA o sila po ay magiging may-ari na ng lupa, ay kasama na po dito yung iba po sabat na mga karapatan ng isang owner over sa lupa. So, kasama na po dito yung right ng mga tao over the fruits and income of the land. So, yung mga sinaka po nila, pwede na pong kanila. Tapos meron din po silang security of tenure o ito po ibig sabihin na hindi po pwedeng paalasin ang ating mga tenants ng basta-basta nang walang due process of the law. Dahil sila nga po dito ay recognize ng batas na sila po ang tenant o sila po yung may-ari ng lupa, ay hindi po pwedeng basta sabihin ng landowner na umalis ka na. Dahil nga meron po silang security of tenure. At maidagdag po natin diyan sa punto na iyan, bukod doon sa tinatawag nating kukunin na nila ang pamumunisyon sa lupa, at magsisimula na silang magtrabaho o gawin ang mga aktibidades na pangsakahan, sila po ay may karapatan na rin at pribilehiyo na matatanggap mula sa gobyerno na sila ay tulungan ng mga makabagong teknolohiya tungkol sa pagsasaka. Sapagkat sa pamamarang ito, yung kanilang kinasanayan ay hindi na din laging yan ang gagawin po dyan. Ang ating gobyerno sa modernong panahon, lalo na sa panahon ng industrialisasyon, may mga bagong pag-aaral at maturuan sila ng mga bagong teknolohiya at mga bagong pananim na kung saan ay lubusan silang makikinabang. Ang layunin nga po nito ay para ang ating mga magsasaka, bukod sa magkaroon ng sariling lupa, ay maiantas ang pamumuhay at makawala sila sa kadena ng kahirapan. Yan po ang layunin ng programa at yun po ang isa sa mga karapatan ng isang nabiyayaan o napagkalooban ng lupa mula dito sa Comprehensive Agrarian Reform Program ng ating pamahalaan. Ayun, malinaw po iyon mga kabrigada ha. Kaya yung mga magsasaka na natin dyan na sa ngayon yung mga naghihintay pa ba or pending, doon po sa kanilang pagiging beneficiaryo nitong agrarian reform, talagang kailangan lang talaga nating tiyagain. Yung mga ganyan. Tama. Pero maitanong ko lang po ba, gaano po ba katagal yung pagproseso po ng ganoon? Halimbawa, siya ay magiging beneficiaryo, inaabot po ba ng mga ilang taon? Actually, sa itinatadhana po ng batas ay hindi po taon ang inaabot niyan. Ayan po, kung doon tayo muna doon sa involuntary o ang hindi malayang pagkuha ng isang lupang sakahan mula sa isang pribadong tao, 30 days po ino-notify ng DAR yung pribadong may-ari ng lupa na kinukuha niya yung lupa na iyon. At pagkatapos po doon, ipalilipat na kaagad yan pagkatapos ng bayad kasi nilalagay na po agad yan sa bangko sa Land Bank of the Philippines o sa pamamagitan din po ng bonds na inisyu ng Land Bank of the Philippines na yun ang magiging kabayaran doon sa may-ari ng lupa. Ang atin pong Registry of Deeds ay kaagad-agad sa loob po ng
180 araw, i-issue na po ang bagong titulo at kakansilahin na ang titulo ng dati niyang may-ari. At doon, pagkatapos po doon, ililipat na po ito doon sa benepisyaryo. Na siyempre, itong benepisyaryong ito mayroong kwalifikasyon na tinatadhana ng batas. Hindi po nagtatagal yan. Halos 30 days lang po yan, ibibigay na sa kanya. Ang tumatagal lang po sa pamamaraang ito ay ang pananagutan ng ating magsasaka at kanyang obligasyon dito sa lupang ipinagkaloob sa kanya ng pamahalaan. Ito man po ay sinasabing ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan, ito po ay may karampatan din po namang kabayaran na binabayaran ng ating magsasaka sa ating pamahalaan. Na kung saan naman po, kung ating pakalilimiin ang ibinabayad po ng ating mga magsasaka, ay halos kumakatawan lang po sa 5% ng porsyento ng kung ano ang pangkalahatang kinita sa kanyang lupa. At ito pong ikangang obligasyon na ito ay pag tiningnan natin kung seryoso ang ating magsasaka, sinisigurado po sa kanya ng pamahalaan na ang lupang niyaan, yung mga kondisyones, kanyang magagampanan. Base na rin po ito sa pag-aaral ng ating pamahalaan. Halos po ang isang lupa, pagka napapunta na po yan o inilipat na sa kanya, yan po ay babayadan ng ating magsasaka, kung hindi po ako nagkakamali, sa loob po ng 30, umaabot po sa 30 taon ay suppose, nababayadan niya po yan sa Land Bank of the Philippines, na nakakaroon po yan ng mga maliliit lang po na porsyento. Yan po ang nagpapatagal dyan, yung kanyang obligasyon sa pamahalaan. Pero ang pamumosisyon, napakabilis po niyan. Wala po yung isang kisap matay, nasa kanya na yan at matatrabaho niya na po. Yun, hindi na inaabot ng taon. Hindi na po. Kahit Hindi na wala pa pong CLOA, pwede na niyang sakahin ng lupa. Basta po nai-award na sa kanya. Oy, yun. At least, sana'y nanililiwanagan yung ating mga tagapakinig ngayong umaga. Actually, may mga nagtatanong na po dito sa atin. Sige lang po, keep it coming lang mga kabrigada ha. At bago matapos yung ating programa, itatanong natin yan. Baka sakaling masagot, kung hindi naman po mga kabrigada, syempre, mas maigi siguro na kung medyo alam niyo naman sa sarili ninyo yung tanong ninyo ay napaka-komplikado, mas maigi pong puntahan nyo na lang po yung IBP Batangas sa kanilang opisina sa Palyocan West at dalhin ninyo yung mga documents ninyo. Tama po yan. Para po mas mabigyan kayo ng advice. Libre naman po yung paghingi ng advice sa kanila. So, mas maigi po yung ganoon. Pero sa ngayon muna mga kabrigada, magbe-break lang po kami. Papaalala lang namin, lalo na sa ating mga magsasaka, kailangan po talaga natin, 'di ba, na malakas yung ating katawan. Lalong-lalo na ngayon, may Super El Nino. Tapos tingnan nyo yung weather natin dito mga kabrigada. Nung nakaraan laang po ay kainit-init, tapos biglang uulan, lalamig, iinit uli. Though maganda po yan para po mga kabrigada sa pag-cultivate ng ating mga lupang sinasaka, pero sa katawan ng ating mga magsasaka, napakadelikado niyan. Marami pong mga nagkakasakit dahil sa pabago-bagong panahon. Kaya lagi nating pakakatandaan, ang pagpapalakas ng ating kalusugan ay napaka-importanting bagay po mga kabrigada para sa ating paghahanap buhay. Paalala po yan mula sa ating Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa alas 8:47 ng umaga at ang bahaging ito ay atid sa inyo ng ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Kanina may nagtatanong sa ating text line number, ano daw ang vitamins na pwede sa 16 years old? Yan, tamang-tama po. Para dyan ang ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Makakatulong po mga kabrigada para masustain yung kanilang enerhiya. Yan, lalong-lalo na kung masyado nang busy po mga kabrigada sa school. Kadalasan kasi 16, high school po yan, going to college. Yan, sa mga ganyan po mga kabrigada. At kailangan nila ng dagdag pong nutrients sa kanilang katawan para po mga kabrigada, syempre hindi maging sakitin. At lagi po mga kabrigadang aktibo, lalong-lalo na kung mahilig po sa mga extracurricular activities ang inyong mga anak.
Yan, malaking tulong po mga kabrigada yung Standout ES4 Multivitamins Capsule para sa kanila. Meron po yung mga bitamina at mineral na makatutulong po mga kabrigada sa kanilang everyday performance sa school. Yan, at sa kanilang mga extracurricular activities. Siyempre, ang ating Standout ay available po mga kabrigada sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Dire-diretso na tayo mga kabrigada. Kanina na pagkausapan na natin ang tungkol sa CLOA, yung karapatan ng mga magsasaka. Ngayon po, na medyo nasagi na natin po, ma'am and sir, pagdating po doon sa obligasyon nitong mga beneficiaries ng agrarian reform. So, ano po ba yung nagiging obligasyon nila sa ating gobyerno? So, maulit ko lang po yung nasabi na ni Attorney Beher. Ang obligasyon po ng ating mga beneficiaries under the Comprehensive Agrarian Reform Law ay yung pagbabayad ng annual amortization. So, yearly po ito at ito po ay babayaran in 30 years ng ating mga beneficiaries. Pero ito pong bayaran na to ay syempre bibigyan muna ng tsansa ng gobyerno ang ating mga magsasaka na makapag raise muna ng funds para magbayad at ito ay magsisimula 1 year from the date na na-issue yung CLOA or 1 year po simula sa date na nag-occupy na o nagsimulang nagsaka na ang ating magsasaka sa lupa na naibahagi sa kanila. Grabe palang mga mga konsiderasyon sa kanila kapag ganoon. And yes, at maidagdag po makaswerte ng mga magsasaka. Yes po, maidagdag po natin dyan, doon sa panahon ng pagbabayad na yan, sabi ko nga po, wala nang dahilan para hindi makabayad ang ating magsasaka. Mula sa panahon ng pamomosisyon, lalo na kung ito ay nakuha kahit wala pa yung CLOA o pagkatapos ng CLOA, ang basihan ng pagbabayad is nasa 5% lang ng kanyang gross o hindi lalampas sa 10% ng kanyang pangkalahatang kinita sa pamamagitan ng kanyang sinaka. At ito naman po kung hindi siya nakasunod doon sa kanyang obligasyon na ito, sa loob po ng 3 taon, may proseso na po ang nagagawin ang ating Land Bank of the Philippines dyan. Kasi po nakukonsidera po yan na yan po ay nakasanla sa Land Bank of the Philippines. Sapagkat sila po ang ahensya ng ating pamahalaan na kaagad nagbabayad doon sa may-ari ng lupa. Pag magugunita po ninyo sa simula natin na ang lupa ay binabayadan ng pamahalaan. At sabi nga po natin, ang lupang ipinagkakaloob sa ating mga magsasaka ay hindi po tuwirang libre, kundi kaya na itawid ng ating magsasaka na mabayaran sa panahong itinatadhana na rin po ng batas. Pero sa kabila nito ay kung ang ating magsasaka po ay talagang hindi po nakapapel sa maraming kadahilanan, yung pong 3 sunod-sunod na taon na siya ay hindi nakaganap sa kanyang obligasyon na magbayad doon sa kanyang pinakasanla ng lupa, ito po ay maaaring makansila ang kanyang pamumusisyon o kahit po yung kanyang CLOA ay maaari din pong tanggalin sa kanila. Ang kagandahan lang po noon, sa panahon na ito po ay nakuha sa kanya sa pamamagitan nitong pamamarang ito o cancellation na ginawa ng halimbawa ay Land Bank of the Philippines, ang anak po niya o kanyang mga tagapagmana ay pwede rin po yan natubusin sa loob ng 2 taon ay ang nasabing lupa mula doon sa pagkakarimita o rimata ng bangko. Yan po yung nangyayari dyan at kinahihinat na yan. Na sa kabila pag tiningnan natin, hindi pa rin naman pala tuluyang nawawala doon sa pamilya ng isang magsasaka. Sapagkat ang kanyang tagapagmana, kung siya may hindi nakaganap, maaari pa rin matubos niya. At siya po ang itinatadhana ng batas na may karapatan na maaaring tumubos ng nasabing lupa. Pero maidagdag ko lang po dyan, kung hindi po ito natubos ng kanyang mga tagapagmana, ay permanently na po disqualified itong beneficiary na to na maging beneficiary ulit under ng Comprehensive Agrarian Reform Law natin. So, pag di po talaga siya nakapagbayad ng 3 taon at hindi rin po natubos ng kanyang tagapagmana, ay hindi na po siya pwedeng umulit at mapagbigyan po ng gobyerno na mabahagian ulit ng sakahang lupa. Sa madaling salita po at maisusog natin dyan, ano man pong paglabag na hindi nakatupad ang ating magsasaka
pag siya po ay naka-avail na ng programang ito. Siya po ay nakakalungkot man na masabi, hindi na po siya maaring makatanggap pa ng benepisyo mula sa nasabing programa. Opo. At ililinawin ko lang po yung 3 years po na ibinibigay sa magsasaka, regardless po yun kung halimbawa, last, sabihin na natin na 2023, na-awardan ako ng CLOA. Oo. Tapos binigyan ako ng isang taon para makapagbayad. Pero, after ng isang taon na yon, hindi pa ako nakapagbayad. Ganito po, kasamang Mel. Opo. Ang sinasabi po natin dyan. Siya po ay sa loob po ng 3 taon na siya ay hindi nakabayad. Doon pa lang po siya magkakaroon ng notice of cancellation ng lupa. Hindi po 1 taon. Sa 1 taon, hindi pa siya nakabayad. Pa 2 taon, hindi pa rin siya nakabayad. Pangatlong taon, dapat na siya magbayad. Kung siya po ay hindi pa rin nakaganap. Yung proseso po ng ating pamahalaan, magkakaroon na po siya ng notice of cancellation doon sa kanyang CLOA. Sapagkat pag tinitingnan po naman natin, palagay ko ang 3 taon, sa 5 lamang na porsyento ng iyong ani sa buong 1 taon, ay palagay ko na may kaya. Maliban lang po, at diyan po ay nagkakaroon din naman pong ng adjustment. Ang atin po naman pamahalaan, hindi bulag sa maaring mga kaganapan. Kung talaga naman pong halimbawa yung buong taon na yon, pagkabigay na lang po ng CLOA, ay wag naman sana, ay nag-super El Nino na, nag-super pa, at talagang walang-wala. Talaga pong wala siyang maibigay. 5% noong sinasabing dapat ibayad sa pangkalahatang kanyang nakuha. Sapagkat maaring siya mismo, walang nakuha. Palagay ko po ay ang atin pong PARC o Presidential Agrarian Reform Council, pagdating dyan, gumagawa ng iba pang pamamaraan. Ibig sabihin, ang mga remedyong ito ay hindi nauubos para sa ating magsasaka. Subalit, sa pangkaraniwang takbo po, na walang mga ganong problema at hindi pa rin po siya nakatupad, ay talaga pong magkakaroon ng notice of cancellation na kung hindi talaga siya nakatupad pa rin, talagang mawawala po sa kanya yan. At maaari naman nga po, ang sabi natin, yung kanyang anak o tagapagmana, siya naman ang tumubos sa loob ng 2 taon. Mula na ito'y nakansila. What if po yung ganito yung sitwasyon? Halimbawa, 5 years nakapagbayad siya ng kanyang obligasyon, nagawa yung obligasyon sa gobyerno. Pero may 3 taon na hindi siya nagbayad. Basta po, in effect pa rin po ba yung ganoon? Basta ang sinasabi po ng batas, 3 taong sunod-sunod. Okay, halimbawa po, noong 2023 hanggang 2025, ay nakabayad po siya. Ngayon, hindi po siya nakabayad ng 2026. Ngayon, nakabayad naman siya ng 2027. Pero hindi naman siya nakabayad noong 2028 at 2029. Pag tininan po natin, 3 taon na yon. Pero hindi naman po siya sunod-sunod, hindi pa rin po pwedeng ikansila. Ang nasabing karapatan ng magsasaka doon sa lupang ipinagkaloob sa kanya sa pamamagitan nitong CLOA. Malinaw po iyan. So, isisingit ko lamang itong katanungan pagdating po sa mga alitan pagdating po dito sa agrarian reform. So, ano po yung mga kadalasan na nagiging alitan? Dito po yan sa programang ARE. So usually po ito po yung mga agrarian disputes basta kahit na na tungkol sa mga tenants o sa mga may-ari sa mga tenants at saka ng mga may-ari ng lupa o kaya ng mga nabigyan ng CLOA at kahit na anong arrangements dito na pwedeng pag-usapan or pwedeng maging problema ng mga tao, kagaya na rin kunyari sa meron kasi tayo ito sa Comprehensive Agrarian Reform Law na pwedeng sharing lang ng fruits of labor na parang ang mga tenants sila'y magtatrabaho at sila'y makakakuha ng share ng kanilang tinrabaho at yung mga parte naman ay doon sa landowner. So doon po usually nagkakaroon ng alitan kasi hindi nabibigay kung ano yung tama. Hindi nabibigay yung share ng sa tenants, hindi nabibigay yung share ng mga landowners. Pero syempre, ang pinakamatindi pa rin ditong problema ay yung tungkol sa lupa na mismong ia-award sa beneficiary. Pag hindi magkaintindihan o kaya hindi sumunod ang landowner at tenant sa mga kung saan bang parte ng lupa ang kanilang sasakahin at anong parte ng lupa ang matitira sa landowners. Yun. At pagka maidagdag po natin yan, basta ang sinasabi lang po dyan, ang is that
basta anumang usapin na may kaugnayan diyan sa lupang sinasaka na yan. Kung anuman ang ang naging kasunduan kung paano ang hatian, yung may tinatawag nating anumang uri ng tenural arrangement o yung pagkakaunawaan tungkol sa magiging bahagihan. Kung ito man nga po sa pamamagitan ng stocks o sa pamamagitan ng direktang paghahati sa pakinabang, yung actual na pakinabang, yan po ang normal na naging kaganapan ng problema tungkol dyan sa programang ito. At may konsepto pa rin po dito na isa pa rin normal na nagkakaroon ng dispute. Yun pong sa point of view naman ng landowner doon sa pamahalaan. Kung paano kinuha. Ang isa nga po dyan yung tinatawag nating just compensation. Nandun na ang ating magsasaka, nandun na sa kanya ang klowa, pero pinagtatalunan pa ang just compensation. Sapagkat automatic po kasi yan Ang obligasyon po dyan ng Registry of Deeds ay tinatawag po namin mga abogado na ministerial. Basta po yan ay pinadala na at na-cover na noong Comprehensive Agrarian Reform Program at hindi voluntaryong dinala nung may-ari ang kanyang titulo patungkol dito, iyan po'y kinakansila yung titulo doon sa Registry of Deeds at inilalagay na po yan sa pangalan ng Republika ng Pilipinas. At pag yan po ay nasa pangalan na ng Republika ng Pilipinas, ito po ay ipinamamahagi na sa ating magsasaka. At yan po ay isa sa mga usaping legal na marani ay nagkakaroon ng kaganapan sa programang ito ng ating pamahalaan. Kapag ganito pong may dispute, saan po kailangan na dumulog? DAR po ba o korte? Pag sa mga dito po sa may talagang tenants o merong allegation na under ng Agrarian Reform Law ay dito po sa may DAR po, Department of Agrarian Reform. Pero sa mga iba pong usapin, di sa korte po tayo. Yung sinasabi po ni attorney kanina na tungkol sa just compensation, yun po kasi ay sa simula po ay sa DAR muna. Magkakaroon ng summary proceeding na parang sasabihin po ng DAR na ito po ang ibabayad namin para sa lupa nyo. Pero pag yung landowner po ay hindi po pumayag dito sa may presyo na binigay sa kanila ng DAR, pwede pong pumunta yung landowner sa ating mga regular courts or sa Special Agrarian Court para po ma-erase po yung concern nila tungkol sa just compensation na binigay sa kanya ng gobyerno o ng DAR. Yun, tama po yun. Malinaw po mga kabrigada. Yan. Sa ating pagbabalik mga kabrigada, makatanungan nyo naman at syempre hingi tayo ng advice. Kina attorney. Tungkol po mga kabrigada dito sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Yan. May mga katanungan pong minsan ay kahit ako nung nabasa ko din attorney ay medyo naguluhan ako. Siguro bibigyan natin ng linaw maya-maya. May mga katanungan kasi dito na naguluhan ako sa kanyang katanungan. Sige. Subukan po natin sagutin. Sagutin natin maya-maya laang. Sa ngayon muna mga kabrigada, paalala natin ang ating kalusugan mga kabrigada. Para din tayo mga magsasaka actually. Nagtatanim tayo mga kabrigada ng kagandahan dapat pagdating sa ating kalusugan. Nang sa gayon, tayo naman po ay umani ng maganda. Tama! Diba? Lalong-lalo na pagdating sa ating kalusugan mga kabrigada, napaka-importante yan. Isang paalala mula sa ating Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, huling yugto ng ating segment na legal na usapan. Ang bahaging ito ay atid sa atin ng ating Guard C Plus with Zinc. Always protektodo ang kalusugan. Sa mga may dry skin dyan, malaking tulong para sa inyo ang ating Guard C Plus with Zinc mga kabrigada. Dahil po yan sa vitamin C na kanyang tinataglay na dahil ang ating vitamin C yan ay nakakatulong po sa collagen production. Yan, na siya po mga kabrigadang nagbibigay ng healthy glowing at elasticity po mga kabrigada sa ating mga balat. At nakapagtutulong din po yan mga kabrigada para ma-moisturize yung ating mga skin. Yan, kaya naman sa mga problema, sa mga, ang pangit kaya pag may dry skin mga kabrigada, kala mo lagi may kumakagat sa iyo, yun dry skin laang pala. Dapat mga kabrigada, yung pag-heal natin sa mga ganyan, lalong-lalo sa dry skin, dapat from inside and out. Yan. Mas maganda yung ganoon mga kabrigada. Holistic ba mga kabrigada yung approach? Ganon.
Ang ating guards, mga kabrigada, ay available sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar, mga kabrigada. Sige! Oo, dini tayo mga kabrigada. Tanong kaya po muna. Doon muna tayo, ma'am and sir, sa mga tanong ng ating mga nakikinig ngayong umaga. May nagpadala po ng katanungan din unahin ko po muna kasi may nagtatanong ng out of topic. Yung mga nasa topic po muna natin itatanong. Galing po kay 212. Ang aming pong pagpapagawa ng title ng lupa under CLOA, ibinayad namin ay binayad daw nila para ayusin. Umabot po ng 5 taon pero hindi pa rin daw po naaayos. Sadya po ba daw talagang matagal ayusin? Yung ganoon. Katulad po ng nasabi natin, kung ang isa pong lupa ay na-covered nitong Comprehensive Agrarian Reform Program, at ito ay sa pamamagitan ng DAR, ito po ay kaagad-agad ipinagkakaloob na. Wala namang ibang mag-aayos po dyan, kundi ang pakikipag-ugnayan yun na dito sa ahensya ng pamahalaan. Maaari pong baka ang lupang tinutukoy noong ating nagtatanong, hindi malinaw na na-covered nitong Comprehensive Agrarian Reform Program. Kasi sa akin pong personal na karanasan, may mga lupa po kasi na sound sa agriculture na ang ginagawa ng ating mga kababayan at sa itinatadhana din po ng batas na maaring sa tagal na nila doon, kung nagkaroon ng programa ang ating pamahalaan na ito ipamahagi, ay sila ang una na mapagbibigyan sapagkat sila ang nakaposisyon doon sa lupa. Maaari pong baka ganun ang senaryo ng kanilang lupa sapagkat kung ito po ay covered ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng ating pamahalaan, napakadali po ng proseso Hindi mo kailangan na ang isang tao ay maglalakad ng iyong CLOA para dyan sapagkat identified ka po ng pamahalaan natin na ikaw ay qualified beneficiary sa programang ito. Maisingit ko lang po. Yes. Saka sabi nyo rin nga po kanina, sa batas po ng Comprehensive Agrarian Reform Law, may naibigay na pong time period po kung kailan dapat magawa yung mga process para may issue yung CLOA. So dito kaya ang akin ay I am just making an assumption na maaring yung lupa nga na kanyang napuntahan ay may nagsabi, marami po kasi ngayon sa pangkasalukuyang panahon na ari ay pag-aari ng gobyerno, hindi pinakikialma, narin tara't mamosisyon tayo din at magtanim. Magtanim-tanim tayo din At pag-ari nagkaroon ng programa ng CLOA, ay ari sa atin agad mapupunta dahil tayo ang narito. Ngayon, maaari pong hindi pa kumikilos ang pamahalaan patungkol dyan at wala pang ginagawang programa ang pamahalaan. Ibig sabihin, inunahan na kung ano ang posibleng maging programa. Ngayon, ang gobyerno ay hindi pa kumikilos patungo dito at may iba pa silang ginagawa, kaya siguro yung nangangako, 5 taon na, wala pang nangyayari, palagay ko po ay hindi yan ang yung regular na proseso dito sa CLOA. May mga nadidinig po kasi nga ako na ganyan na mga sistema na sabi, ari daw ika ay magiging CLOA. Papaano ba naman magiging CLOA kung ikaw ay hindi beneficiaryo ng ating Comprehensive Agrarian Reform Program? Kundi maaaring ikaw ay nag-aabang pa na doon sa lugar na yon, na kung saan ang lupa nga ng pamahalaan, katulad ng nabanggit ko kanina, ay nakatiwangwang, ay siya, dumali na ng pagtatanim. At kami na nakaposisyon din pag pinamigay ng pamahalaan, ay kami agad. Ay ang tanong po dyan, ay paano po kung hindi? At ang ating pamahalaan ay may ibang programa para sa lugar na yan. Yan po yung, yan po ang medyo problematic dyan sa puntong iyan. Ito naman po, nagtatanong, hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan, pero ang tanong niya ay ano po ba ang aming pwedeng gawin? May kaunti po kaming lupa na naiwan ng aming mga magulang pero hindi po namin nataniman ng mga produkto dahil kami po ay naghanap buhay sa ibang lugar para buhayin ang aming sarili. Pero sa ngayon po, may mga tao po na pinatayuan na ng bahay ang nabanggit na lupa nila. Ano daw po ang kanilang pwedeng gawin? Okay. Tungkol po dun sa lupang yan, hindi naman nasabi nung ating naghain ng katanungan na kung ito ba ay lupang nanggaling sa Comprehensive Agrarian Reform Program ng pamahalaan. At ilagay na natin sa assumption na sige nga, isang ordinaryong lupa. Maaring hindi issue kung nataniman niya o hindi.
maaring ito'y hindi rin coverable ng ating Comprehensive Agrarian Reform Program, kundi sa biglang tanong ako may lupang garin ang nangyari, ano gahong mangyayari din Palagay ko po kung wala po tayo doon sa provision ng ating Comprehensive Agrarian Reform Program at ito ay walang kinalaman sa tenural arrangement at tila baga doon sa question ay bigla na lang parang kabuti na sumibol doon sa kanyang lupa na may bahay na, ang kanya pong remedyo dyan ay magpunta po sa sa barangay kung saan naroon yung kanyang lupa, makipag-ugnayan siya doon at malaman niya kung sino ba yung taong iyon. At ang pinakapinali pong proseso ay kung hindi sila nagkasundo doon sa kanilang sigalot, ay pupunta na po yan o maaari pong pumunta sa regular courts na po yan. Hindi po yan dito sa ating Department of Agrarian Reform under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Pero maisingit ko lang din po na kunyari po, kung sakali po na yung lupa po nitong ating pong commenter ay under ng CLOA at ito po ay na-award sa magulang nila at hindi po nila to nasakahan o naiayos, ayan po sa batas natin, Comprehensive Agrarian Reform Law, pwede po kasing makancel ang titulo nila pag hindi po nila naigawa yung obligasyon nila na pagsasaka o sakahan yung lupa na na-award sa kanila. So kung sakali lang po na CLOA po yung lupa ng wala na commenter silang natin. habol doon kung sakaling CLOA. Kung sakali po titingnan din po nila kung meron na po bang cancellation talaga ng CLOA dahil nga po napabayaan. Baka po naman na-award na sa iba na hindi nga po nila alam kasi wala po sila sa may lugar So pwede rin po nilang tingnan 'yon. Tayo dito medyo hula-hula tayo doon sa general lang po. sa kanyang question. Ika nga is that ang amin pong kasagutan ay pumupuko lang doon sa inaabot ng kanyang katanungan. Maari pong ang aming komento o sagot ay magbago kung may bago pang bagay na siya ay isasali doon sa kanyang katanungan. Sa mas malaking kaliwanagan po ng ating magiging sagot. Ito naman po, ito yung naitanong ko sa inyo kanina, attorney. May nabili daw silang lupa sa kanila sa Tuwi. Sila daw po ay nagkabayaran. Binigyan daw siya nung seller ng lupa ng CLOA. Pero yung CLOA ang ibinigay sa kanya ay iba doon sa CLOA na binili niya. Iba yung CLOA na ibinigay sa kanya. Ngayon, ako po ba ay pwedeng maghabol? Dahil po may tunay na magmamay-ari ng lupa, ano po ang dapat kong gawin? Dahil pinapaalis na daw siya ng tunay na may-ari ng lupa. So, since nga po, ito po yung mga general na katanungan, general din po ang aming sagot. Ang una pong tanong kasi dyan, ito po bang pagbebenta ng lupa sa kanya ay nasa 10-year period po ba na pinagbabawal ng batas? O ito po ba'y lampas na? Tapos, ang ano nga po, masabi ko lang po, na pag bumili po kasi kayo ng lupa na under ng CLOA title, ito po ay kahit na ilipat na sa ibang tao, ay nasa CLOA pa rin po, hindi pa rin po yung normal na transfer certificate of title natin sa torrent system. Kasi po, ito po ay hanggat hindi niyo po inaayos ang inyong titulo na matanggal sa CLOA, ay CLOA pa rin po siya. Pero mabalik ko lang po, kailangan po munang malaman kung nung binili po ba niya ay within the 10-year period. Pero kung sakali naman po lampas na po sa 10-year period, attorney. Maidagdag po kasi yan. Ang lupa po natin kasi, pag under sa CLOA, after 10 years, wala nang prohibition na kung iyo bang ipagbenta. Ang mapapansin nyo lang dyan, at kailangan po nating bilang tayo ibibili kung sakali, maging mapanuri. Dahil nakita po natin 30 years ang bayaran. Ngayon, 10 years, abay, i-dispose na. Ang prohibition is sa loob ng 10 taon, hindi mo pwedeng i-dispose. Maliban kung doon sa mga sinasabi ng batas na pwede. Yung beneficiary din ng DAR o kung saan sa gobyerno o doon sa ating Land Bank of the Philippines na kanyang narimata. Pero kung ito po ay pagpalagay natin na ito ay CLOA at pwede nang ibenta. At ngayon, nung binili niya, ay iba palang lupa ang tinutukoy doon sa lupang yon. Sa katanungan niyang, pwede pa rin po ba siya maghabol? Yes naman po. Dahil may principle po tayo ng unjust enrichment. Hindi naman pwedeng makinabang yung tao. Doon sa perang ibinigay mo, na wala ka naman palang binili. Hindi naman pwede yon. Maaari pong may mga ibang provision ng batas. Hindi lang ho natin mapalawig din at sala sa saknong. Maaari pong may mga nalalabag na batas na maaring ito man ay ibang uri ng sibil na usapin
o kriminal na usapin, depende po kung paano sila nag-usap patungkol doon sa lupa. Maidagdag ko rin po doon sa sinasabi natin na CLOA. Ito pong CLOA na ito, pag ito ay inilipat, makikita po yan, yung annotation po yan, ay lagi po yung nakalagay doon sa ating lupa. Hindi po yan kahalintulad nung iba nating lupa, like yung mga lupang pangtirahan o pangkomersyo, na yan po ay nakalagay lang dyan sa simpleng mga memorandum dyan, na isanla, wala bang sanla, minana ba, o nabili ba, o idinonasyon ba. Sa CLOA po, nakalagay po yon yung special ano dyan, restriction. Lagi po yung nakakabit yan. Magbabago lang po yan. Yung restriction po na yon, naka-annotate, nakalagay. Para gaho yun ay listahan nung kung ano ang pinagdaanan ng lupang iyan. At yan naman, sa kagayunan, malamang makita man natin na nandun yung nanggaling siya sa CLOA, siya na may pagtalagang sa pinale na napalipat at nagpalipat-lipat na, ay di yan po ay nagiging nagkakaroon na rin po ng TCTs. Nagkakaroon na po yan ng pagbabago kasi ang TCTs naman tawag po dyan Transfer Certificate of Title. Mula doon po. May mga gumagawa na nakikita ko na ang tawag nila dyan pagkatapos ng panahon. At hindi na rin po kasi nasa saka yung lupa. Di binabariya na ho nila yung lupa dahil yung isang minsang magsasaka napa-award sa kanya nga under this program naka 5 hektarya. Kailan pa po ba nagsimula yung programa? 1988. Ngayon, lumakad na po ang panahon, nagsipag-aral na, nagiba na yung ano ng lupa, nahati-hati na, nagbahay-bahay na, nawawala na po yung muka nung CLOA. Pero makikita doon sa annotation kung saan siya nagmula, yung lupang iyan. Nakikita yung history. Yes po, nakikita po yan dyan. Yun po mga kabrigada ha, yung mga kasagutan sa inyong mga katanungan ng ating mga kasamang abogado. Panghuli na lamang po, ano po ba yung inyong maipapayo sa mga magsasaka, sa mga landowners with regard sa this agrarian reform, mga ma'am and sir? Tandaan po natin na dito sa Comprehensive Agrarian Reform Law, sinasabi po sa batas na ang land po ay may social function and land ownership has a social responsibility. So tatandaan po natin na ito pong mga landowners at ito pong magsasaka natin ay merong kani-kanilang obligasyon at responsibilidad dito sa Agrarian Reform Law na ito at kailangan po nila itong tuparin para po hindi magkaroon ng problema, hindi po kailangan pumunta sa mga korte at hindi po matatanggal sa kanila yung mga binigay po sa kanilang benepisyo dito sa ating Agrarian Reform Law. Attorney Beher. At maidagdag po natin dyan, siyempre nga, sa ilalim nitong programang ito po ay minsan lang na pag ikaw po ay nakakuha ng benepisyo mula sa programang ito, ay ikaw po ay hindi na uli pwedeng magbenepisyo mula dito. Kaya ang mga kondisyonis po ng ating pamahalaan ay dapat nating magampanan. Kung tayo po ay naghahangad sa ilalim ng programa, sa ilalim ng batas na ito, na magkaroon, subalit hindi po natin kayang gampanan ang mga itinatadhana dito. Mag-isip po tayo ng 1 o 2 o 3 beses bago po natin pasukin ito. At ang kagandahan nga po nito, katulad ng sinasabi nga po ni attorney, ang may-ari ng lupa ay may kanyang obligasyon sa pamahalaan at ang napaggawaran naman ay may kanyang social responsibility rin sa pamahalaan. Ano po ba ang direktang obligasyon ng isang benepisyaryo sa ilalim nitong programang ito? Siya po ay talagang dapat na magsaka at sakahin at gawing kapaki-pakinabang ang lupang iginawad sa kanya ng pamahalaan. Hindi man ito tuwirang sasabihing libre, napakagaan para sa kanya na itong mga tungkuling ito'y kanyang magampanan at sa gayoy siya ay makaahon sa kahirapan. Dito nga po naalala ko sa puntong ito na nung itong kaugnay ng batas na ito, mayroon daw isang naghuhukay ng kanal. At siya nadaanan at siya ay tinanong, bakit ba naman ikaw ay naghuhukay ng kanal na iyan? Alam niyo po ang sagot nung mama. Abay, ari kaya ako hinuhukay ay para ako ay kumita ng pera at ako'y makabili ng aking pagkain at magkaroon ako ng lakas ng katawan
at para mahukay ko ang kanal. Mhm. Sa programa pong ito ng pamahalaan, yan po ang gustong solusyonan ng ating pamahalaan. Na ang magsasakay hindi lang dapat nagtatanim na pagkatapos doon, siyang nagtanim ay siya ang walang makain. Mhm. Ito po ay isang programa at ang pinapayo ko nga po sa ating mga benepisyaryo dito ay yakapin nyo ang programa. Mahalin nyo ang binigay sa inyo ng gobyerno. At dooy, kayo'y makasasabay sa patuloy ng pag-unlad ng ating bayan. Yun po ang ating payo sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po, Ma'am Sir. Oo, sa inyong napakagandang payo. Siguro, panghuli na lang, baka po may gusto kayong batiin. Go ahead po, Ma'am and Sir. Oo. Hi po sa aking dad na hopefully ay nanonood. May nagpapahay sa iyo, Ma'am Bea, si Ma'am Christina Nuki. Akin pong ate. Hi ate. Yun po naman sa akin pong pamilya at yan sa bayan ng Bawan, sa aking mga manggagawa namin ngayon doon sa opisina at nagtatrabaho. Magandang umaga sa inyo dyan. Inyong galingan ng pagtatrabaho at mas magaling ang trabaho dyan kaysa sakahan na ngayon ay magsusuper El Nino. Totoo nga. Ay mahirap ang ani. Siya nga. Magandang umaga po at maraming po salamat kasamang Mel at sa welcome libo-libo po. ninyong tagapakinig Thank you ng po for inyong having programa. us. And Thank you salamat po. din po sa pagkakataon. Thank you po. Maraming salamat po. Yan po mga kabrigada, sina Attorney Mario Beher at si Attorney Beatrice Eliza Roque. Mga kabrigada, nakasama natin mula ho sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter. Magbabalik pa ako para sa ating raffle draw. Oo. Ganon? Ako'y nasingil ninyo. At syempre mga kabrigada, ang ating Power Cells Herbal Capsule naririyan na para po mga kabrigada magbigay ng magandang kalusugan sa inyong lahat. Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.